Ang Bulihan Festival ay galing sa salitang buli na pangunahing produkto ng bayan ng Sampaloc. Sa Ingles, ang piyesta ay tinatawag ding mini pahiyas. Ito ay isang selebrasyon para sa patron ng bayan na si San Vicente Ferrer at para ipakita ang iba't ibang produkto na gawa sa buli. Halina sa bayan ng Sampaloc! Sa bawat hibla ng mga makukulay na buli na makikita nating palamuti sa mga bahay, arko, at sombrero sa bayan ng Sampaloc tuwing ika-25 ng Abril, ipinagdiriwang ang kapiyastahan dito. Ito ay naging tradisyon, kultura, at hanap buhay ng mga Sampalocan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa atin. Ngunit, alam ba natin kung ano ang buong proseso ng paggawa ng buli? Mula sa pagkuha ng buli sa puno ng buri hanggang sa proseso ng paglalala? Sa bawat hibla ng buli ay mayroong itinatagong hirap para sa mga magbubuli. Kaya't alamin natin ang kwento ni Kuya Andres at Ate Risa Principe at ang buong proseso ng paggawa ng buli. Magandang araw po, meron po ako nakatanong. At ito po yung una. Ano po ang inyong pangalan? Si Risa Principe, Ilang taon na po kayo? 53. Gaano na po kayo katagal naglalala o nagbubuli? 4 na taon. Paano o saan po kayo natutong magbuli? Sa aking nanay, nakikita ko. Bilang mismong manggagawa para sa inyo, paano po sa tingin nyo mape-preserve o maipagpapatuloy itong tradisyon ng pagbubuli para sa susunod na henerasyon ng mga Sampalocan? Tuturuan natin mga kabataan at saka yung mga asawa para laban uli ng buli, matuto sila na ipagbuli sa iba. Ako nga pala si Andres Principe, taga Barangay Banot. At nagkakabalaan ko yung pagka-upra at pagbubuli. Ilang taon na po kayo nagbubuli? Bali, 10 taon na kami nagbubuli. Ano po ang naiitulong ng pagbubuli sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ang baon ng bata, panggastusin namin araw-araw. Ano po yung mga produktong nilalala ng inyong asawa? Yung bak at saka pitaka, kumisan sa balilo. Saan-saan po nakakarating ang mga buling nagagawa po ninyo? Kumisan sa Lucena, kumisan sa Piagas, sa Talok, Nauban. Ang unang proseso sa paggawa ng buli ay pagkuha nito mula sa puno ng buri. Sa prosesong ito ay kung saan pinuputol ito mula sa kanyang sanga na pinalilibutan ng malalaking dahon. Maaaring kunin ito sa mataas na bahagi ng puno na ginagamitan ng pangkawit o pwede din sa mababang bahagi nito. Sumunod dito ay ang pag-aak-ak ng buli kung saan binubuka ang mga dahon na katupi ng sa gayon ay maaari na itong alisan ng tingting na tinatawag ding paglililang. Sa pag-aalis ng tingting, kinakailangan nating gamitan ng pag-iingat dahil maaari tayong masugatan ng kutsilyo. Pagkatapos ng paglililang ay ang paglalabon kung saan pinakukuluan ang buli. Hinahaluan ng suka na gawa sa niyog ang tubig na gagamitin sa paglalabon. Sa paglalabon, ang isang hibla ng buli ay iniikot sa kanyang palibot upang ito ay umimpis. Kinakailangan dito ng sapat na lutuan kung saan dito ipinagkakasya ang buli. Pagkatapos nating ilabon, ang buli ay maaari nating ibilad sa araw upang ito ay matuyo. Pagkatuyo nito ay paseseranuhan o pahahamugan sa gabi upang bumuka ito at nang sa umaga ay papasmahin. Sa pagpapasma,
binabasa ang buli at paaarawan muli. Kapag tuyo na ay maaari na natin itong ayikuyin. Dito ay binibilog natin ang bawat hibla ng buli. Kapag naayikoy na ito, ay saka naman ito hahagudin upang maunat ang bawat hibla. Pagkatapos hagudin, ay aayikidin na ito. Dito ay binibilog na ang buli at maaari na itong linasin upang lalahin o makagawa ng isang produktong bag, wallet, at iba pa na maibebenta o maibabahagi sa iba. Ngayon na nalaman mo na ang buong proseso sa paggawa ng buli at personal na buhay ng mga magbubuli, pati na rin ang naitulong ng buli sa kanilang buhay. Mananatili na nga lang bang kaalaman ito? Sa dokumentaryo na ito, hinihikayat namin kayo bilang isang sampalukin o isang turista na tangkilikin ang buli at ang mga produkto na gawa dito. Siguro, ang iba sa inyo ay iniisip noong una na madali lang gawin ang buli. Ngunit mula sa pagkuha ng buli, pag-ayubo, paglalaga, pagtuyo, pagkulay, pag-ayikoy, paglinas at paglalala. Ang proseso ng pagbubuli ay hindi madali. Ang kahirapan at pagod na dinaranas ng mga manggagawa sa pagbubuli ay hindi madaling makita. Ngunit ang resulta ng kanilang pagpapagal ay magagandang palamuti na nagpapasigla sa ating mga mata. Bagkus, sa bawat hibla ng buli, sinisimbolo nito ang kahirapan at pagod ng mga magbubuli. Ngunit, simbolo din ito ng kanilang pagpapagal, dedikasyon, at pagmamahal sa kanilang kasanayan. Ang bawat hibla ay isang patunay ng kanilang pagtsatsaga, pagpupunyagi upang makalikha ng mga produkto na hindi lamang maganda, ngunit may malalim na kahulugan at kasaysayan. Sina Tatay Andres at Teresa para sa kanilang pagtsatsaga, oras at panahon para ipakita sa atin ang paggawa ng buli. Kami po ay sobrang nagpapasalamat sa inyo dahil tinanggap ninyo po kami na buong puso kahit hindi niyo naman talaga kami kakilala. Certificate presented to Mr. and Mrs. Principe in sincere appreciation of their dedication in preserving the culture of Sampaloc through the craft of buli products. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po namin mapapagtagumpayan ang aming proyekto na inaatang sa amin ng aming guro. Hanggang sa muli kung meron ng pagkakataon,
Maraming salamat po. Durong ganda, yan ang saya. Halina sa bayan ng Sampaloc.